Yan ang marahas na dinanas ng isang lola sa Nueva Ecija. Ang malala pa, hindi lang isang beses itong nangyari, kundi 3 pa. Sa maliit na bayang ito sa Nueva Ecija, nahanap namin ang lola sa viral video. Siya si Gloria Manuel de Jesus o Goya kung tawagin sa kanilang barangay. Walang asawa at anak, kaya madalas ay tambay daw siya sa barangay hall kung saan maraming tao. Sa kabila ng kanyang katandaan, bakit nga ba siya sinasaktan? Kuwan po siya, makulit po. Pagka po may narinig siyang hindi maganda, ayun, nagmumura din, nagkukonding. Ayun, lalo na pag hindi nagbibigyan ng pagkain, makulit. Madahal lang po kasi maglaro kami po dyan. Pag nakita po kasi namin naglilinis lang po na talaga, tsaka po naglalakad-lakad po na. Mula nung ako'y maupo ho rito sa barangay, dito na ho kumakain yun at dito na rin parang dito na rin nakatira. Hindi naman ho umuwi sa kanila yun. Dito rin ho natutulog. Wala raw sanang problema sa pananatili ni Lola Goya sa barangay hall. Ang kaso, madalas daw siyang sakit sa ulo ng mga residente. Meron din po siya na time na umakyat po sa room ng BHW, naiwanan po namin na hindi nakalak. Pinagtatapon po niya yung mga dapat na report na i-deliver namin sa mga tao. Ang ugali noon, pagka kuwari hindi kayo nagkasundo, may nasabi kang against sa kanya, mumurahin ka. Siyempre, alam ko yung kanyang kapasidad na may kulang-kulang nga. Pinagpapasensya ko na lang. Dahil sa kanyang pagmumura at pananakit ng mga residente, tila napiko na raw ang ilan sa kanila. Si Lola, pinanggugulpi na. Pero sino-sino nga ba ang mga nanakit kay Lola Goya? At paano sila humantong dito? June 26 nang makunan sa video ang unang insidente ng pananakit kay Lola Goya. Ang babaeng nakasuot ng maroon na t-shirt, kinilalang si Susana Manuel Mendoza, 65 years old. Kaanak pa pala ni Lola Goya. Humarap si Susana sa atin at pinaliwanag kung ano na ba ang kwento sa likod ng kumalat na video. Nung pong minsan, hindi pumunta siya, humihingi daw siya ng pagkain. Yung tagaluto kong pamangkin ko, hindi pa po nakakaluto. Nagalit na siya. Ang ginawa po, lumabas ng gate at saka kami pinagmura. Bagong gising po ako noon. Di, ba't ka ako nagmumura ka? Ang laki-laki ka ng bahay niyo, wala kayong pagkain eh. Hindi siya tumigil ng kamumura. Di, nilabas ko, tinugis ko. Umupa siya ng kaputol na kahoy or bato, binato ko. Di, tinugis ko. Ang intensyon ko naman po, kaya ako ginaganon, pinipigil ko siya para hindi siya makabangon dahil nananakit. Pero hindi ko po intensyon, saktan siya kasi ako naaawa nga sa kanya. Lingid sa kalaman ni Susana, nakuha na ng isang concerned citizen ang pananakit niya kay Lola Goya. Ang ibang kaanak ni Lola, wala rin kaalam-alam sa mga pangyayari hanggang sa nasundan pa ito. Nung July 5, nung mangyari kay Severino, nagkadagandagan na yun. Lumabas ngayon yung kay Susana. Tsaka kay Ang tinutukoy ni Chairman, ang isang insidente kung saan hinataw ng patpat si Lola Goya. Ang nanakit naman kay Lola ngayon, ang 72 years old na barangay tanod na si Severino Amang Puno, na pinsang buo pa naman ni Lola. Kwento ni Amang, kasagsagan ng liga sa barangay na mangyaring insidente. Ako po kasi naka-duty, may palaro dito kaming basketball. Nung pong naglalaban na po, nung una, nagbababag itong Orson at saka itong Goya nga, yung babae. Binawal ko ho yun, dinabawal. Ngayon no, galit na nagalit. Yung balaunan, ito referee mo na pagbalingan. Binabalibag. Kasi lang ko rin nung naglalaban yung basketball. Binawal ko ho ngayon. Binagalit pa sa hakat, minumura pa ako. Diluduran. Hindi pa ako nakapigil at matanda ako. At ikaw mo, pinsang buo ko nga ho. Hindi ako ginalang at masama ko sa akin yung aking iglesia minumura. Bawal ko sa amin yun. Kanya sa galit ko, kumuha ko isang patpat. Hindi naman itinanggi ni Amang ang pananakit. Kinabukasan, agad siyang sinuspindi ng barangay. Hindi pa tapos ang pananakit ng mga tao sa matanda.
Sa video namang ito, itinumba na nga si Lola Goya sa sahig. Pinaulanan pa ng mura. Ang mga kabataan sa paligid, panunood lang. At tila nanonood pa ng boxing match sa lakas ng sigawan at palakpakan. Ang lalaking ito, residente rin pala sa barangay. At ayon sa mga otoridad, may problema rin daw sa pag-iisip. Katunayan, kalalabas lang daw nito sa isang mental institution. Samantala, wala palang kaalam-alam ang mga pamangkin ni Lola Goya sa mga pananakit na nangyari. Nalaman na lang daw nila nang may mag-send sa kanila ng mga videos. Akala siguro nila walang tao na magmamalasakit na ipo-forward sa akin yung through messenger yung pangyayari. Kaya nagulat ako. 3 araw akong hindi kumakain, ma'am. Hindi ako natutulog kasi naawa ako sa kanya kasi nung nakita ko siya nung July 7. Nakita ko, ma'am, ganito niya, may sugat siya. Tapos yung ganito ay may pasa. At dahil sa kabanatuan, naninirahan si Chona. Lingguan lang kung mabisita niya ang tiyahin sa San Isidro. Pero, ni minsan ay hindi raw nila pinabayaan si Lola Goya, di tulad ng sinasabi ng iba. Kasama raw nito sa bahay ang kapatid ni Chona na si Joey at kanyang anak. Yung tita ko po talaga, gusto po talaga na pumupunta po sa barangay siya para po makalimuha sa mga tao, para kung dito po siya lagi sa bahay, maiinip po siya. Wala pong katotohanan po yung mga sinasabi po nila na yun kasi po wala po silang basihan sa pamilya namin, di naman po namin sila nakasama. Na yung tita ko po na talaga na nagagabayan ko po yan. Lalo na po pagpapasok po ako sa hardware, magigising po ako ng 4:30, magluluto na po ako noon. Tapos po yung anak po yan, katulad po ngayon may pasok, ginagayak po yung anak ko. Tapos po kapag po kumain siya, tinatawag ko po siya na kumain na silang parehas bago po ako pumasok po ng hardware. Bukod daw sa mga maling balita na kumakalat sa kanilang barangay, masama rin ang loob nila dahil tila hinayaan na lang daw ng mga otoridad ang walang habas na pambububog kay Lola. Maaaring nagkulang yung mga barangay kahit nakikita na nila, hindi nila binabawal, di po ba? Katulad po nung nangyari kay Nino Amang, may nakaharap na barangay, dapat nilapitan na nila. Hindi na po kailangan makadalawa, makatatlong hampas. Paano po nilang naatim na magkagano ng sobra? Hindi ko po pinapanigan yung ano. Sinasabi ko lang, ang sabi ko nga po, hindi sa lahat ng oras, yung tao makapagpapasensya ka po, di ba? Hindi, ayun po ang ibig ko lang iparating. Nakaharap na ni Chona sa barangay sina Susana at ang ninong niyang si Amang. Humingi raw ng tawad ang dalawa at naging maayos naman ang kanilang pag-uusap. Pero ang ibang mga kapatid ni Chona, desidido na mapanagot sa batas ang mga nanakit sa tiyahin. Ito na po siya. Nasampahan na po natin siya ng kaso sa piskalya kahapon. Yung tatlo, si Susana Mendoza, si Severino Puno, at saka si meron kaming inaantay din na supplemental evidence, yung psychological check-up ni Lola Goya. Napakahalaga bilang ebidensya po. Kung itutuloy po niya yun nga po sabi ko, wala akong magagawa. Pero sana, maayos. Di po ba, no? Yun lang naman po ang kapupuntahan kasi magkakamag-anak nga kami. Manghihingi ako ng paunan sa inyo. Sa pinsan ko, ako ay nabigla ka ako, Goya. Sana ho kakit, tulungan ako ng Panginoon.